For some of you guys, no, parang feeling ng person mo, naka-jackpot siya sa'yo. Okay? Especially, kung talagang mahal mo siya, parang feeling ng person mo, yun nga, naka-jackpot siya sa'yo, swerte-swerte niya. Especially kung talagang pinapakita mo sa kanya or pinaparamdam mo sa kanya na mahal mo siya, lahat gagawin mo para sa kanya, kapiksi. Okay? So, yun yung parang naging assumption niya na parang hindi ka niya bibitawan dahil sa ganong klase na pagmamahal na pinapakita mo sa kanya. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Collective love reading tayo mga kapiksi. Dagdag sa episode na gagawin natin every Saturday guys. Itatry natin gawin every Saturday mga kapiksi. So, check natin yung energy sa inyong current na relationship guys. Collective ito, so kahit anong zodiac sign pwede. If mayroong specific na zodiac sign na lumabas mga kapiksi, i-mention ko din yan sa video. So, shuffle ko yung cards guys. Hanapin ko muna yung energy ng relationship. Ito guys. So, itong gagamitin nating signifier para sa relationship energy mga kapiksi. Meron tayong specific spread na gagamitin dito sa ating reading guys, no? So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles guys. So, comment down below if naka-resonate, if not, dead ma lang mga kapiksi. So, what's the energy between you guys, no? For some of you, medyo bubot pa itong relationship na to, mga kapiksi. Ibig sabihin ng bubot, di ba, yung parang hindi pa masyadong hinog yung relationship nyo, mga kapiksi. Pwedeng magkasama, pwedeng yung iba sa inyo guys, pwedeng LDR, tapos hindi pa kayo, pwedeng nagkakilala kayo online, guys, tapos parang hindi pa kayo masyadong magkakilala sa isa't isa. Pwede naman na bago pa lang yung inyong relationship ng iyong partner o specific person. Yung iba as in literal na pwedeng hindi pa kayo nagkikita or nagme-meet personal, especially kung nakilala nyo lang to sa mga online app or mga online dating ganyan. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng kahit matagal na kayo sa relationship, parang hindi pa rin na-handle ng maayos yung relationship mga kapiksi. So, may pagka-immature pa yung it's either kayo or parehas kayo mga kapiksi na may pagka-immature sa relationship guys. Okay? For some of you naman, mga kapiksi, pwedeng kahit matagal na kayo sa relationship, parang medyo sensitive pa rin kayo sa isa't isa, mga kapiksi. Ibig sabihin, parang nangangapa ka pa rin sa kanya, hindi mo pa rin siya masyadong kabisado, or siya ganun yung ganun sa'yo mga kapiksi. Okay? How do I feel? How do I really feel about my partner? So, ito yung nararamdaman nyo sa kanila, mga kapiksi. As in, kitang-kita naman, mahal na mahal nyo talaga yung person nyo. At least, sa inyong dalawa, mga kapiksi, nakikita natin yung sincerity mo dito sa relationship. Ikaw, sincere ka sa partner mo. Kumbaga talagang binubuhos mo yung lahat mo sa kanya pagdating sa relationship, mga kapiksi. Sincere ka, tapat, as in mahal mo talaga itong person na to. Meron ka talagang nararamdaman sa kanya. How do I feel when we're together? Mga kapiksi, kapag ka magkasama kayo, parang medyo nag-hold back ka. Kahit na, ibig sabihin, kahit na mahal mo yung person mo, may mga times na hindi mo sinasabi sa kanya kung gaano mo siya kamahal, or hindi mo pinaparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal, mga kapiksi. Parang nag-hold back ka. Feeling ko yung iba sa inyo parang nag-aantay, no? Ibig sabihin, pwedeng nahihiya kayo dun sa person nyo, mga kapiksi, na masyadong maging showy or masyadong maging clingy, especially guys kung hindi niya sinusuklian, no, yung pagmamahal mo sa kanya. Ibig sabihin, alam mo na mahal mo siya,
pero yung iba sa inyo parang baka hindi mo nararamdaman na sinusuklian niya yung pagmamahal niya sa'yo. Tama ba? Ibig sabihin, ulit, mahal mo siya, okay? Pero yung iba sa inyo, parang nararamdaman nyo na hindi sinusuklian ng partner mo yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Kaya yung iba sa inyo, parang nangingimi, no? Ibig sabihin ng nangingimi, parang medyo tinitipid nyo yung pagpaparamdam nyo ng pagmamahal dun sa person nyo. Guys, nagets nyo ba? Kasi parang ayaw nyo masaktan or ayaw nyo masyadong masabihan kayo na feeling, ganyan-ganyan. So, yeah. And what's the greatest strength of this relationship? Ibig sabihin, anong strength ng relationship nyo? Kahit nag-aaway kayo, mga kapiksi, ibig sabihin, kasi normal naman sa relationship, guys, yung magkaroon talaga ng pag-aaway, pagtatalo, no? Wala namang perfect na relationship. Pero, yun yung greatest strength nyo, na kahit na mag-aaway kayo, nag-aaway kayo, may problema kayo, nalalampasan nyo naman yung mga ganyang klase ng problema sa relationship nyo. So, yun yung greatest strength ng relationship nyo, mga kapiksi. Okay? Comment down below, guys, no, if nakaka-resonate kayo dito sa reading. Pasensya na kayo sa boses ko. Medyo sumasabit, guys. And what's the biggest challenge we're going through right now? Yung iba sa inyo, guys, no, parang medyo, sabi ko nga, guys, kanina kasi nakita natin na parang nag-hold back kayo, mga kapiksi. And right now, parang yung challenge nyo is parang feeling nung iba sa inyo, parang one-sided yung affair. One-sided yung yung iba sa inyo, guys, pwedeng affair talaga, no? Kaya siguro kayo nangingimi kasi alam nyo na bawal, ganyan, affair talaga sa iba. Ibig sabihin ng affair, kabit-kabit, ganyan, forbidden love. Pero yung iba naman sa inyo, guys, unrequited love. Ibig sabihin ng unrequited love, mga kapiksi, parang hindi talaga nasusuklian yung feelings, yung pagmamahal mo sa kanya. Or, pwede namang hindi unrequited, pero greater, no? Kumbaga, ibig sabihin, mas mahal mo siya kaysa sa mahal ka niya. Hindi equal, hindi balance, mga kapiksi. Pwedeng mahal ka ng person mo, pero hindi kasing mahal ng pagmamahal mo sa kanya. Nagets mo ba? So, may pagka-imbalance. And for some of you, parang yun yung biggest challenge na feeling nyo, na experience nyo dun sa relationship nyo right now, mga kapiksi. Pwede rin na isa sa mga challenge nyo rin, guys, is yung person mo, baka mahilig siyang mag-inom, mahilig siyang lumabas, mahilig siyang mag-party-party. Pwedeng magkaiba kayo ng personality in terms of ikaw introverted tapos siya extroverted, mahilig magbarkada, mahilig lumabas, mahilig magparty, tapos palagi kang naiiwan, ganyan, or hindi ka makarelate sa ginagawa niya, mga kapiksis. And for some of you, pwedeng mabisyo din itong person nyo. So yun yung isa sa mga challenge na pwede nyo na-experience, guys. So comment down below na lang, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Okay? And what does my partner need from me? Anong kailangan sa'yo ng person mo? For some of you, guys, no, parang feeling ng person mo, naka-jackpot siya sa'yo. Okay? Especially kung talagang mahal na mahal mo siya, parang feeling ng person mo, yun nga, naka-jackpot siya sa'yo, swerte-swerte niya. Especially kung talagang pinapakita mo sa kanya or pinaparamdam mo sa kanya na mahal mo siya, lahat gagawin mo para sa kanya, kapiksi. Okay? So, yun yung parang naging assumption niya na parang hindi ka niya bibitawan dahil sa ganong klase na pagmamahal na pinapakita mo sa kanya, na parang isang pitik lang parang isang pitik lang ng daliri niya. Alam niya na susundin mo yung gusto niya, alam mo na ibibigay mo yung gusto niya, mga kapiksi. And although for some of you, medyo maghinay-hinay din kayo, guys, especially sa pagbibigay ng mga gusto ng person nyo, kasi baka umabot dun sa point na abusuhin naman kayo, mga kapiksi, especially, guys, pagdating sa pera, pera or material na bagay, kasi baka madali kayo maglabas, no? And para sa akin, wala mang problema kung mag-asawa na kayo.
Pero kung yung mga tipong jowa-jowa pa lang, boyfriend-girlfriend, ganyan, tapos iniisahan kayo ng person nyo, pagdating sa mga material, lalo na kung hindi pa kayo nagkikita, kasi baka nai-scam na pala kayo. Mayroong mga ganun guys sa mga online dating, no? Nanghihingi ng pera, kesyo ganito, kesyo ganyan, yung pala scammer. So, medyo mag-ingat din kayo sa ganyan, mga kapiksi. Alright? And kayo naman, what do you need from your partner? This is an earth sign energy, mga kapiksi. For some of you guys, gusto nyong ibalik sa inyo ng person nyo kung ano yung pinapakita nyo sa kanya, no? So, yun yung hinahanap-hanap nyo sa kanya, mga kapiksi, no? At saka yung iba sa inyo, parang kailangan nyo rin siguro ng financial support dun sa person, especially guys, let's say for example, kung dati kayo mag-asawa, nagkahiwalay kayo, tapos meron kayong mga anak, ganyan, kailangan mo ng financial support, or kahit hindi kayo magkahiwalay, mga kapiksi, parang kailangan mo ng financial support dun sa person mo. And yung iba naman, ang hinihingi nyo or ang kailangan nyo dun sa person nyo is suklian niya, no? Yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya, mga kapiksi, okay? Kasi syempre, di ba, mahirap nga naman kapag unrequited love, nakakapagod din yun, guys, okay? And what steps can I take to tighten our bond? Actually, guys, ang kailangan nyo is magpahinga dito sa relationship na to, and mag-focus sa sarili nyo, mga kapiksi, no? Kasi for some of you, hindi naman sa mga kapiksi, pero medyo dito sa spread na to, nakakita tayo ng imbalance wherein mas patay na patay kayo sa jowa nyo. Although hindi lahat, guys, yung iba sa inyo, patay na patay kayo sa jowa nyo, na ibibigay nyo sa kanila ang lahat-lahat, wag lang silang mawala sa inyo, wag lang nila kayong iwan, tapos wala na kayong binibigay sa sarili nyo. So this is about self-love, mga kapiksi, and ito yung kailangan mong pagbuhusan ng atensyon, guys. Yung pagmamahal sa sarili mo, yung respeto sa sarili mo, yung paggalang sa sarili mo, mga kapiksi, and you have to really, really fill yourself with love, guys. Parang bulaklak sa hardin, mga kapiksino, kapag ang bulaklak ay talagang fresh na fresh, matingkad, ganyan, di ba, yung mga bubuyog and mga paru-paro, sila yung kusang lumalapit dun sa bulaklak. Ganun yung kailangan yung gawin sa sarili nyo, mga kapiksi. Alagaan mo yung sarili mo, hindi lang sa physical na anyo, guys, kundi ng pagmamahal, ng respeto. And sa pamamagitan nun, you will be more attractive. Kung mapapansin nyo, guys, diba, eto ka, pero eto ang daming mga nandyan sa paligid mo, diba? So ikaw wala kang ginagawa, na kumbaga wala ka lang ginagawa, sarili mo lang inaasikaso mo, pero kung mapapansin mo, ang daming tao sa paligid mo, or hayop in this case, okay? So ganyan ka, guys, ganyan kayo magiging ka-attractive sa ibang tao if you really, really take care of yourself, and that includes your specific person, mga kapiksi, okay? So nagets nyo ba yung importance ng self-love, guys? Kaya importante talaga na alagaan and asikasuhin nyo yung sarili nyo, mga kapiksi, okay? Alright. So, yan yung overall reading natin, collective reading natin for tonight, guys. Comment down below. Gagawin natin to every Saturday, mga kapiksi. Titingnan natin. Sana magawa natin. Sana magawa natin every Saturday. Kasi may Facebook pa tayo, guys. Medyo napapagod na rin ako. Anyway, comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, bunot lang tayo ng mga additional message or advice para sa inyo, guys. Very soon, okay, clearly decide what you want so that it comes to you now. Kailangan alam nyo kung ano talagang gusto nyong mangyari dito sa relationship na to, mga kapiksi. Kung gusto nyo magkaroon ng harmonious na relationship, kung gusto nyo maging loyal, mabait yung person nyo, no? Dapat yun yung pinagdadasal nyo, and yun yung fino-focus nyo araw-araw sa inyong relationship, mga kapiksi, okay? May mga relationship subliminals din tayo dito sa ating channel, guys. Pwede nyo pakinggan yun, makakatulong yun sa inyo
nyo. Ayan o guys, unrequited love, kagaya nga nung sinabi ko kanina. 'Di ba lumabas din siya dito mga kapiksi. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Guys, medyo may pagka-imbalance. Ibig sabihin talaga, for some of you, kasi nakita naman natin na yung energy nyo, mas mahal kayo ng mas mahal nyo yung person nyo kesa sa mahal kayo ng person nyo, guys. Okay? So, medyo kaya nga kailangan yung pagbuhusan ng energy yung sarili nyo mga kapiksi, kasi nagsasuffer na yung relationship nyo dahil one-sided mga kapiksi. So, you have to give love to yourself in order to receive that from your person as well, guys. Okay? So, yeah. Comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa collective love reading na to. And comment down below na rin guys kung gusto nyo magkaroon tayo ng collective love reading. Kasi dito sa ating channel, mas marami yung may gusto ng money reading, kabuhayan reading kesa sa love reading. So, i-comment nyo na lang din guys kung gusto nyong ituloy natin tong episode na to every Saturday mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. For more tarot readings guys, check nyo lang yung mga playlist natin dyan. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga relationship subliminal guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.